Nakauwi na sa Pilipinas ang 3 Pilipinong pinagtrabaho umano sa scam hub at tinorture pa sa Cambodia. At hindi lang basta pananakit, kundi hagupit ng latigo at paso ng sigarilyo ang inabot ng mga Pilipino. Saksi si John Consulta. Malaking pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 3 Pilipino sa Cambodia. Ang kanilang sumbong, nakaranas sila ng pang-torture sa isang scam hub doon. Nagpadala sila ng video sa GMA Integrated News na humihingi ng saklolo. Kwento pa nila, hinahataw sila ng latigo at pala, pinapaso ng sigarilyo at tinatadyakan. Sana po mapauwi na po kami ng maayos at safe sa pamilya namin sa Pilipinas. Kasi habang nandito pa rin po kami, hindi po namin alam yung mga pwede pang mangyari. Kahapon, ligtas na silang nakabalik sa Pilipinas. Ito na nga mga kapuso, no, nasa aking likuran. Itong mga kababayan natin na in-assist ng National Bureau of Investigation para makalabas ng bansang Cambodia at makauwi na rito sa Pilipinas, lumalabas sa issue na impormasyon na sila ay ipinuslit sa backdoor ng ating bansa. Kita pa rin sa kanilang mga katawan ang mga sugat at pasa. Maraming salamat po sa Diyos sa pangalawang buhay po sa aming 3. Ang biktimang si Alice, hinimatay raw sa gulpi, kaya pinaso ng sigarilyo at mainit na bakal para magising. Pagpasok po sa akin ito, hindi ako nagising. Kasi akala nila patay na ako. Tapos dito po ako nagising na pangalawang paso po ng bakal. Kasi sobrang init na po niya. Pagkagising ko po, bigla pong nagtawanan po yung mga Chinese. Tinawanan po kayo. Tinawan, tapos binugahan po ng usok ng sigarilyo. Para mailigtas ang 3 Pinoy, nakipag-ugnayan ng NBI sa Interpol at sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT. 4 na NBI agents ang nagpunta sa Cambodia. Sinundo nila sa isang safe house ang 3 na tinutugis din daw ng tinakasang employer na naglaan pa ng reward sa makapagtuturo sa kanila. Para mailabas sa Pilipinas, idinaan umano ang 3 sa Tawi-Tawi sakay ng maliit na bangka. Sa gitna ng laot, inilipat sila sa mas malaking bangka na nagdala sa kanila sa Sabah, Malaysia. Doon umano tinatakan ng Peking departure stamp ang kanilang passport. Sa Malaysia, ginawa yun. Meron silang yung kung sino man yung contact ng recruiter, natatakan po nila na as if lumabas sila sa Pilipinas. Ayon sa NBI, nirecruit sila online bilang customer service representative na may sahod na $1,000 kada buwan pero ginawang scammer. Ang nangyari sa kanila, hindi nang iiba sa karanasan ng ibang Pinoy na naging biktima rin ng human trafficking. 12 Pinoy ang napauwi na sa Pilipinas na nasagip mula sa isang crypto farm sa Myanmar noong nakaraang buwan. Puno rin ng pasa ang ilan sa kanila mula sa pananakit ng umano'y Chinese employer. Sa datos ng United Nations Office on Drugs and Crime, mahigit 2,000 ang mga Pinoy na nabiktima ng human trafficking mula 2019 hanggang 2023. Huwag po kayong maakit sa offer na malaking sweldo. Sa kanila po, $1,000 a month. So, maniniwala lamang po kayo sa mga accredited recruitment agencies. Huwag po tayong magpaloko sa kanila. Mapapahamak lamang po kayo sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi.